Ayan, magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman tayo. Ito, panoorin natin itong interview ni Senator Chis Escudero dito sa programang Sagalang Mamamayan. Naku, hindi pa tapos si Senator Chis. Naku, marami pa tong at saka nagbabadya. Panoorin natin lahat. Ito, panoorin natin ang mga pangyayari. Po. Jen Nelson, masayang hapon din sa inyo, sa ating mga taga-subaybay. Taos pusong pagbati. Kamusta po kayo? Sen, nakikita namin sa video, parang iba araw nyo ngayon. Mukhang fresh na fresh po kayo. Mukhang masaya kayo, Sen Chis. Wala, tumanda na mula pa nung una nating magkasama-sama at magkausap. Oo nga po. Pero anyway, mula po kahapon hanggang ngayon, kamusta na kayo? Mukhang naibulalas po ninyo ang gusto nyo sabihin kahapon sa plenaryo. Okay naman po, pero ang pangunahing layunin nun ay pangalagaan at protektahan po ang Senado. Hindi lamang ang mga miyembro nito ng mga senador, pero ang institusyon mismo na tila nahihila pababa, natuturo ng mga mema, may masabi lang ang kaugnay ng isyong ito. Aha. Ako ho, mukhang, alam nyo, yung binanggit nyo, yan din ang tema ng binanggit ni Senador Rodante Marcoleta. Isa naman ang gusto namin Ba't pa kayo nag-aaway-aaway? 24 na kayo, Sen Chis. Well, sabi ko nga, bahagi ito ng script na pag-away-awayin kami at ayokong sumabay sa script na yan. Para sa akin, ang Senado ay isang buong institusyon. Mas malakas ang ating bansa at ang sambayanan kapag malakas ang Senado. Hindi kapag pilit kaming pinag-aaway-away, pilit kaming pinagkakawatak-watak, at pilit kaming tinuturo. Sabi ko nga sa talumpati ko, hindi ba, Jen Nelson? Kada daliring ituturo mo sa kapwa mo, may 3 daliring nakaturo palagi pabalik sa'yo. Pero paano po natin masisiguro, ano pa lang ba, na logical thinking lang ba o meron kayong talagang pinanghahawakan na ito ay kagagawa ni Speaker Romualdez? Ang sabi ko nga, lahat... Sandali! Para naman talaga lumalabas kagagawan taman talaga ni Speaker talaga niyang gusto niya maghati-hati talaga ang Senado para kay BP Inday Sara. Alam naman natin 'yan. At ng pangalanan dapat ipatawag at imbestigahan. Bakit tila namimili? Bakit tila hindi pareho at pantay? Bakit may tinititigan at may tinitingnan? Hindi ba dapat po pantay ang hustisya dahil yung babaeng sumisimbolo ng hustisya na may hawak na balanse, nakapiring po yung mata at hindi po dapat nakakakita. Kaya walang mapapaboran, walang tinitingnan, walang tinititigan. Pagkatapos yung magsalita kahapon, nakita namin ang daming mga senador, halos lahat yata dyan, di ba? Naglapitan sa inyo. Yung iba yumakap, yung iba parang nakisimpatya sa inyo Ano ang mensaheng ito na dapat na maintindihan natin, Sen? Hindi po simpatya. Ang karamihan na sinabi po nila, kung maaari kong sabihin, ay salamat na finally may nagsabi na nung gustong sabihin din nung ilan sa aming mga kasamahan sa mahabang panahon na siguro na lumilipas. Pero hindi... Salamat! May nagsabi na ng pangalan ni Speaker Martin Romualdez na hindi mabanggit-banggit ng mga kasamahan nila dyan sa Senado. Salamat. Yan yun. Hindi ito pag-akusa kanino man, Nelson, Jen. Ito'y panghingi ng pantay na hustisya at hindi mapaniling hustisya. Ang mapamiling hustisya, sabi ko nga, sinasabi lang, ito lang. Dapat pare-pareho at pantay-pantay. Dahil kung sino man ang inosente, tulad ko, tulad ng ilang kasamahan namin sa Senado, mapapatunayan naman yan. Pero dahil sa init ng silakbo ng damdamin ng ating mga kababayan kaugnay sa isyong to, kasama na ako. Siyempre, may maturo lang, may masabi lang, masisisinat yun na agad na hindi naman po sana dapat. Huwag tayong dali-dali sa paghusga, lalo na kung pagbabasihan natin, wala naman pong ebidensya maliban sa pagbanggit ng mga pangalan lamang para malihis, para diversyon, ika nga, sa mga tunay na salarit. Kung ito po ay isang script,
Ano end game nito? Ano ang the end? Madiin yung pwedeng diinan kaugnay ng mga mga binanggit na pangalan lamang. Ako, para sa akin, hindi lang dapat madiin. Makulong ang mga dapat makulong. Oo, yung mga sangkot dyan sa katiwalian na yan, yung mga sangkot sa mga flood control project na yan, na naging dahilan ng pagbaha, oo, na naging hinagpis ng mamamayang Pilipino, dapat managot sila dyan. Hindi pwedeng madiin lang. Pambira. Pero na yung tunay na salarin ay makawala, makaalpas at hindi mapanagot. Kaya nga sabi ko, wala dapat pili. Kung binanggit ang pangalan ng isang opisyal sa executive branch, kung binanggit ang pangalan ng senador, binanggit ang pangalan ng congressman, dapat pantay na ipatawag at imbestigahan yan. Hindi dapat namimili. Pero alam niyo naman po, Sen. Chis, na hindi niyo naman basta-basta may papatawag, pwede niyo pong imbitahan, pero hindi natin pwedeng pilitin na sila po'y padaluhin dyan. Di po ba? Si Congressman Toby Chanco ay inimbitahan lamang, dumalo naman. Opo. Tama kayo. Hindi po pwedeng pilitin dahil sa inter-chamber courtesy ang sino mang mambabatas sa kabilang kamara. Ang House hindi pwedeng pilitin ang senador mag-attend. Ang senador hindi pwedeng pilitin ang miyembro ng kamara mag-attend. Pero wala naman pumipigil sa amin na maimbitahan yan. Nagpapasalamat nga ako kay Senator Lacson na nasabi niya na kung magkakaroon man ng isa pang pagdinig ang Blue Ribbon Committee, iimbitahan niya si Speaker Romualdez at Congressman Zaldico. Pero syempre, karapatan po nila na magpasya kung dadalo sila o hindi, o kung gusto nilang bigay yung panig nila sa parehong institusyon kung saan binanggit ang pangalan nila. Meron ba tayo masasabing, isusugan ko lang, bigyan ko lang na konting emphasis sa binanggit ni Nelson, matibay na ebidensya na si Speaker nga ang gumagawa ng script na ito at sumusunod ang leadership ng Senado, Sen. Chis? Hindi ko sinabing sumusunod ang leadership ng Senado. Dahil pag sinabi ko yun, sumasabay na rin ako sa script niyang pinag-aaway kami. Opo. Sige po. Opo. So, para po sa akin, ang mga miyembro, ng sindikatong gumawa nito, siyempre sila nag-uusap kung sino lang ang babanggitin at sinong hindi. Simple ang katanungan ko, hindi ba? Wala akong tinuturo, ulitin ko. Dahil may 3 daliring tuturo pabalik sa akin. Hindi ba parang imposible na ni isang mambabatas ay walang kinalaman dito at puro senador lamang ang pinapangalanan nila? Dating senador man o kasalukuyang senador. Medyo nakapagtataka naman yan. Hindi ka panipaniwala yon. Kayo po ay bahagi noong gumawa ng budget noong 2025, 2024. Hindi ako nagkakamali. Ay, hindi po 2024. 2025 lang po. 2025. Anong masasabi nyo pag sinabi na, kasama ka namin gumawa ng budget at inoprobahan natin Senador? Opo, ang binagbotohan po yan ng lahat ng mga senador. Tulad ng sinabi ni Toby Chanco na pinatotohanan ko na po noon pa. Ang budget na yan, nang hiniling ng Pangulo, ang mga amendment na pinanukala ng mga senador, agad namin binigay at hindi po namin tinago. Ang Kamara hanggang ngayon, hindi pa po binibigay yan. So yung mga panukalang amendment ng Senado, sinumite sa executive branch at binet, pinag-aralan, ni-review, hindi lamang ng isa kundi 2 o 3 departamento para matiyak kung ito nga ba'y tama at dapat gawin. So, saan pumasok ang korupsyon noong in-implement na? Alam, sa implementasyon po palagi yan. Dahil ang issue naman talaga ay ghost project at saka substandard project. Hindi po perpekto ang NEP. Malaya po at trabaho ng Kamara at ng Senado magpanukala ng mga amendment dito, mga pagbabago dito. Dahil hindi naman lahat po ng pangangailangan ng bansa ay nakikita ng mga executive officials sa anumang departamento. Sa Senado na lamang o sa Kongreso, napakarami pong ika nga ni Senator Soto nung siya po'y nagsalita kahapon. Opo. Normal at napakaraming mga lokal na opisyal na nagre-request sa Senado, sa Kamara, ng kung ano-anong pangangailangan sa kanilang mga barangay, sa kanilang mga munisipyo, sa kanilang syudad at probinsya. At trabaho naman ng Senador, i-endorso yan bilang panukala
at kung tatanggapin ng executive ay magiging bahagi ng budget. Dahil hindi naman po lahat ng kagawaran ay may sapat na budget para umikot at tingnan yung tunay na pangangailangan sa bawat sulok ng bansa. Opo. Totoo kayo dyan. Alam mo, Nelson, pati nga sa mga broadcaster, yung mga mayor, barangay chairman, lumalapit eh. Di ba? May mga sulat na dala at folder na dala. Pwede bang tulungan nyo naman kami kasi itong barangay namin, yung tulay namin dito, ang dami na pong nasira, hindi napapansin kasi, well, sabi ko nga sa inyo, hindi. Pero, Sen, liwanagin nyo nga, sa inyo na nga manggaling. Kasi yung salitang insertion, isiningit. Ang insertion per se po ba illegal? Hindi po. Ayun. Ang insertion po ay Bakit po? maduming salita ng amendment. Mhm. Ang tawag po dyan ay amendment. Panukalang pagbabago sa batas. Amendment po yan, hindi po yan insertion. Pero magkaparehong salitang ginagamit, pero masyadong madumi na yung konotasyon ng insertion. Pero sa Opo, totoo lang, sa legal na pananalita, amendment po yan dahil pagbabago yan sa isang panukalang batas na isinumite ng executive branch. Ulitin ko po. Hindi naman po perpekto yung proposed budget ng executive branch. Napakita nga po, hindi ba? Opo. Na may mga project doon na tapos na. May mga project doon na ilang ulit nang ginawa. Dahil hindi naman po kasi perpekto yon. At kung nakikita yon ng Kongreso, Kamara man o Senado, sa ilalim ng saligang batas, ang power of the purse ay nasa Kongreso. May kapangyarihan po ang Kongreso magpanukala ng pagbabago dito. Buti na liwanag niyo po yan kasi sa tao, yung pangkaraniwang mamamayan, pag sinabing insertion, illegal agad eh. Kasi pag tinawag niyo po insertion, isiningit, di ba? So, Sinabi na po ni Senate President Soto mismo po yan kahapon. Pinaliwanag niya po yan kahapon. Na hindi yan illegal, ayon sa kanya, tama naman. At normal na ginagawa yan, hindi lamang ng mga senador, pero ng mga kongresista. Sa katunayan, maski na ang executive branch ay nagsusumiti pa ng mga amendment sa pamamagitan ng tinatawag po nilang errata. Iyon, Hindi po ng errata, nagkamali sila. So, kailangan buhin para ayusin, para hindi po madoble yung proyekto. Sa media, tawag nyo, erratum. Errata. Pero kailan, Senador Chis, nagiging masama Nagiging yung illegal, insertion o amendments? Kasi dito nagmula yung... Kaya tinuturo nilang parang naging masama yung insertion eh. Ulitin ko, ang issue kaugnay ng flood control ay kaugnay ng ghost project at substandard project. Yung pagpanukala ng anumang pangangailangan, kalye man yan, school building man yan, flood control man yan, o seawall man yan, yun po ay bahagi ng proseso ng pagpasa ng batas. Hindi nga ganito ang ibig sabihin. O sige nga, may insertion. O nag-insert yung isang congressman. Pag-insert ng isang congressman, di binadgetan. Pag nabudgetan, kakutsaba niya na yung executive o yung DPWH. O may project tayo rito pero hindi natin itutuloy, gagawin natin ghost. Ganon. Di ba? O may project ako rito okay. Insertion yon. Hindi naman bawal yung insertion kung yung project na yon, yung budget doon, ibinubuhos talaga doon sa proyekto at hindi kinukuhaan ng komisyon. Diba ay ang problema kasi kinukuhaan pa ng komisyon ng congressman na nag-insert Yun ang pinakamalaking problema. Diba? Ganun yun. Nagkakaproblema po at papasok po ang illegal at bawal kapag ka po substandard or ghost yung proyekto. Doon po ang illegal dahil magkakaroon po lamang naman ng kickback, magkakaroon po lamang naman ng bayad o bayaran kapag ka substandard at saka ghost yung proyekto. Correct, di ba? Paano hindi magiging substandard kinikback na nga, kumuha na nga ng porsyento yung nag-insert. Yung insertion talaga per se, hindi talaga bawal yon. Kung yung in-insert na yon talagang full blast ng budget gagamitin, hindi kukuhaan ng komisyon. Puro kasi kayo komisyon Hindi malaman sa inyo, may kongresista na kayo, contractor pa kayo, commissioner pa kayo. Kanya nagkandaleche-leche yung budget natin. Tapos, pag hindi natapos nga yung papagpalagay ninyo, phase 1. Pag hindi natapos, next year, babudgetan ulit, phase 2. Anak ng tokwa kayo. Diba? Ganyan naman talaga karamihan.
Kaya nagkakandaleche-leche. Ayan, binaha na tayo. Usang gala kayo, buwisit. Dahil kung hindi po, kulang pa po yun para sa mga nagpapatupad mismo ng maayos na proyekto. Gaya kahapon, meron pa isang senador na may statement, halos lahat ng senador ng 19 Congress may insertions. Parang dating lahat kayo masasama eh. Sinagot po yan ni Senate President Soto kahapon din. Opo. Ako nagbigay na aking talumpati Opo. na hindi po yan illegal, hindi yan masama, kasama yan sa proseso at yung konotasyon, yung pagdikit sa paniniwalang insertion ay mali. Para naman po nating sinabing perpekto ang NEP o ang panukalang budget at hindi na pwedeng baguhin. Ika nga, nakaukit na po yan sa bato at hindi na pwedeng baguhin pa. Hindi naman po yan perpekto. Sana ay malinaw yung punto na yan sa taong bayan, sa masa, lalo na sa Nelson. Kayo po ay nadawit dito nang magsalita kasi mahaba na yung hearing. Nung lumitaw lang yung Yusek Bernardo no? At ang itinuro niya ay yung isang Maynard Ngu. Nakapag-react na kayo rito pero ang latest dito, nag-resign na itong si Maynard Ngu sa Altus Property bilang Altus Property Director. At sinasabing naghahatid daw ng 160 million pesos. Bilyon eh. Oo. 160 million. Milyon. Oo. Ito daw po ay malapit sa inyo. Ano bang sagot nyo dito, Sanchis? Sinagot ko na po yan na hindi ko nakakausap si Yusek Bernardo kaugnay sa bagay na yan at nakapagtataka na lahat ng pangalang binabanggit niya ay puro senador. Inamin naman niya. Jen at Nelson, Opo. na hindi rin niya ako nakausap o nakita man lamang o may inabot na anuman sa akin. Ang masaklap nga doon, puro senador binabanggit, tapos yung mga binanggit na diskaya ng mga kongresista, tapos pati yung sinasabi ni Bryce Hernandez na merong mga kongresista doon sa computer niya nung tinanong siya ni si Tito Soto, hindi naman nagpalab si Tito Soto. 'Di ba sinabi mo? Kasi 'di ba sinabi doon, may 6 na senador kang babanggitin. Sino-sino yung mga 'yon? Sabi ni Bryce Hernandez, wala po. Ano po 'yun, mga kongresista po 'yun, mga congressman po 'yun. Sabi niya gano'n. Ito naman ganun ba? Ibig sabihin walang senador, puro congressman. Opo, 'di ba gumanon si Bryce Hernandez? Pagkatapos hindi man lang nag-follow up question itong si Senator Soto na sino-sino yung mga congressman na yon kung may natatandaan ka. Kahit 2, 3, 4, 5, imposible naman na walang kilalang mga congressman doon. Walang natatandaan na congressman doon si Bryce Hernandez. Kung talagang desidido siyang malaman kung sino-sino yung mga nandun sa computer ni Bryce Hernandez, sana tinanong niya man lang kung sino-sino yung mga kongresista na yun, di ba? Wala talagang pinagtatakpan talaga yung mga congressman at iniipit yung mga senador gawa nga ng gustong magkawatak-watak yung mga senado. Para saan? Para pagdating ng impeachment ni BP Inday Sara, watak-watak. Yun ang ibig nating sabihin. Tuloy. Haharapin namin ito, nakahanda kaming harapin ito sa anumang forum dahil naniniwala kami na kaya naming patunayan na kami ay inosente, ako ay inosente at ito'y mema lamang, may masabi lamang at bahagi tulad ng sinabi ko ng script na pinapalaganap para lamang ilihis ang issue at maging diverson dahil masikat ang mga senador, mas pwedeng masisi ang mga senador para ialay ika nga sa dambana ng galit ng tao na hindi po tama dahil nadadamay ang mga inosenteng tao. Ayun. Ano daw kasi kayo, ang senador, mas presidentiable at saka vice presidentiable. Ayun nga. Yun ang... Isa pa yun. Wala akong kabalak-balak, Jen Nelson. Yun. Hindi ko na Yun nga po. Hindi ko balak tumakbo sa 2028 siguro ng re-election. Hindi pa ako sigurado dahil tumatanda na at nararamdaman ko na sa mga tuhod ko at saka paa yung magtanda natin pare-pareho. Oo, yan po kasi ang lumilitaw, pinapalabas ngayon dyan na itong speech ni Senador Chis Escudero Yung naratibo doon niya kahapon ay tamang-tama para sa 2028 election. baka daw maging partner kayo ni BP Inday Hindi po pinag-uusapan yon. Wala pong ganong uri ng usapan.
unang beses kong nakita si Vice President Sara matapos ang 2022 elections. At nagpasalamat ako sa kanyang pagbisita at pagbigay ng suporta sa kasalukuyang kinakaharap namin ng mga isyu ngayon bilang mga senador at bilang isang institusyon ng Senado. Napansin din po namin na kahapon habang nagsasalita kayo ay nandun ang inyong may bahay. Oho. Actually, hindi po. Fake news po yun. Fake news ba yun? Di ba totoo yun? Hindi po. Ibang pagkakataon pala yun? I think nung sumumpa po ako yun una bilang Senate President last year. Ganon. Nandun pa si Ma'am Edna Marcoleta rin, asawa ni... Sa video, ano? So, hindi pala totoo yun? Opening po yata ng Kongreso. Kaya pala mga nakasaya sila, tsaka yung parang formal. Ay, na-fake news pala tayo dyan. Opo, opening po ng Senado yan. Hindi po. Wala po siya doon. Talaga naman. Hindi pa na tayo na-fake Ay news nako, na, ano? Jen Nelson, Opo. piso isa ang fake news ngayon. Kaya sabi ko nga, maging mapanuri po tayo. Huwag tayong agad-agad at dali-daling magturo ng walang basehan, maniwala sa akusasyon ng mga mema sabi lang, upang sa gayon ay hindi po natin kailangan na baliktarin o bawiin anumang mapanghusgang salita na ating bibigay laban sa ating kapwa. Nako, ang daming fake news ngayon, lalong-lalo yung mga pinklawan, yung mga dilawan. Putang na, titindi gumawa ng fake news ngayon. Oo. Ang titindi, grabe. Oo, putang na yung mga fake news sila, puro fake news ng katangahan. Grabe. Tapos ito naman mga tanso, tanga rin. Oo, tanga rin, putang na sumasang-ayon ng mga ugok. Diba, ganyan sila katatanga. Anak ng syoktang ngayon, oh. Matindi. Jesus Mariosep. O tuloy. Ano daw po ang sagot ninyo doon sa inyo pong privilege speech kahapon? Hindi nyo naman daw po direktang sinagot o pinabulaanan yung mga aligasyon po laban sa inyo, Senchis. Yan ang sabi, bahagi na naman yan ng script ni Martin Romualdez. Sinagot ko na po yun, ilang oras lamang matapos ibato yung akusasyon sa akin nung Ito talaga si Speaker, puro script no? Hindi sinagot, siya rin naman, hindi rin naman siya sumasagot. Sa mga paratang sa kanya, puro tanggi lang din naman siya. Diba? Pares lang sila ni Saldico, no? Sabihin nila hindi nyo naman, sagutin mo yung ganito, ganyan. Si BP Inday, ganun ang ginagawa nila kay BP Sara. Diba, sagutin mo yung aligasyon sa'yo. Oo, sinasagot naman ni BP Inday, sa korte pa nga, diyan pa sa impeachment. Tapos ito naman si Chase, hindi daw sinasagot. Samantalang sila, hindi rin naman sila nasagot. Puro tanggi na naman sila, puro deny din naman sila. Halos lahat naman ng kongresista na nasasangkot dyan sa issue ng flood control, anak ng pusang gala, puro tanggi lang din naman. I vehemently deny the accusation of the so and so, anak ay ng syoktong kayo. Diba? Yung isa nga nagtatago pa eh. Nag-resign pa nga pagka congressman eh. Tapos may sasabihin, hindi daw sinasagot. Siya nga nagtatago pa. Anak ng putang. Ay, makakapagmura ka talaga eh. Diba? Ewan ko sa inyo. Parang Webes, hindi ko na po kailangan ulitin pa yun doon. Ang pinaliwanag ko ay kung bakit nangyayari yan at kung bakit ginagawa ito sa akin. Hindi para sa akin na sagutin ng paulit-ulit ko nasagot ko na. Ang mga paratang na walang basehan na binitiwan nung nagdaang linggo. May plano ba kayo maghain ng resolusyon para formal ay maimbitahan itong dating Speaker Martin Romualdez? Well, nagsalita na po. Gaya ng sabi ko kanina, nagsalita na po si Senator Lacson na kung magkakaroon ng isa pang pagdinig, ay balak niya imbitahan na. So sa kanya na lang? Kung magkakaroon? Malamang sa malamang wala na. Kasi kung magkakaroon kung magkakaroon dapat yung testigo, yung nagnotaryo doon sa affidavit ni
Sergeant Orly Gutesa, putang na ipatawag din. O, di ba? Sa palagay nyo kayo, naniniwala kayo na pupunta si speaker kung iimbitahan? Kung pumunta nga, sa palagay nyo kaya, hindi kaya magiging scripted? Ano kaya ang magiging ambience ng Senado pagka dumating si speaker at pinaunlakan yung kanilang imbitasyon? Ano kaya? Kagaya din kaya ng ginagawa nila doon sa ginawa kay BP Sara, doon sa House of Representatives, na mga walang galang ang mga pusang gala na yon sa Vice Presidente. Kung bastusin nila ang Vice Presidente, gano'n na lang. Kaya ba nilang gawin yan kay Martin Romualdez? Ano sa palagay nyo? Kaya ba nilang gawin? Kasi ginawa nga ng House of Representatives yan kay BP Sara eh. Diba? Si Speaker kaya nilang gawin dito naman sa Senado. Ano sa palagay ninyo? Si Speaker, hindi ka na pala Speaker. Di ba? Ang laki ng takot ng mga iba dyan sa Senado. Hindi nga mabanggit-banggit yung pangalan. Kaya naniniwala ako, kung sumipot kung magkaroon pa man ng hearing, nako, sigurado malamya ang katanungan dyan. Maniwala kayo. Isa na lang inaasahan ko dyan, si Senator Marcoleta na lang. Kasi sinabi niya mismo hindi ako natatakot kay Martin Romualdez. Di ba? Tignan natin. Tuloy. Okay, something na lang. Pati ay nirefer po sa Committee on Rules na maaaring maging basehan din po para dyan. Pero gaya ng sabi ko, imbitasyon po lamang yon at hindi pwedeng pwersahing mag-attend ang sino mang miyembro ng Kamara dahil sa inter-chamber courtesy. Nason? Ano pa ang nakikita nyong, kasi di ba, kung may script ito dyan nagsalita kayo, therefore may katumbas na, kumbaga sa nobela, may sagot ito. Anong nakikita nyo, Sen. Kiss? Hindi ako ang gumagawa ng script. Ako ay biktima lamang ng script. Pero hindi ba't medyo obvious naman po? Kapanipaniwala ba na ni isang mambabatas ay wala? Kapanipaniwala ba na senador lang talaga ang tinuturo nilang mga salarin? Kapanipaniwala ba na yung mga nagtuturo, iniisa, wala namang rekta talagang pag-uusap o paghaharap sa kanino mang inaakusahan nilang miyembro ng Senado? Ang mas magandang tanungin, yung may pakana at gumagawa ng script at sarswela, Nelson Jen, dahil ako, biktima lamang ng script at sarswelang yan. Nako, sino kaya yung gumagawa ng script at sarswela na yan? Diba? Sino kaya ang gumagawa ng script at sarswela na yan? Diba? Kasi kung mapapansin naman talaga ninyo hindi naman din sila sumasagot diba? Ang ginagawa nila, gumagawa sila ng ibang issue na pag-uusapan para matakpan yung mawala yung focus sa kanila. Ay, Sus Mariosep. Sabi ko nga, kung kayo yung pabor doon, edi paniwalaan niyo yung script. Pero kung hindi kayo pabor kay Martin, edi wag niyong paniwalaan po yung script, wag niyong sabayan. Kung hindi kayo pabor kay Martin, wag niyong paniwalaan yung script, di ba? Puta, sino ba naman maniniwala doon? Sabi nga ni Senator Marcoleta at saka ni Senator Chis mas may kredibilidad pa si Sergeant Orly Gutesa kaysa sa mga congressman at saka sa mga senador na mga nandirito sa kapulungang ito. Di ba? Ako, mas naniniwala ako kay Sergeant Gutesa kaysa dun sa script ni Martin Romualdez. Alam nyo na. Kasi si Gutesa wala naman siyang mahihita dyan Ang mahihita niya lang dyan, mas makikinabang ang sambayanang Pilipino. Di ba? Para malantad na yung katiwalaan niyan kung sino ang utak niyan.
Pero para sa personal niya, wala naman siyang personal gain dyan. Ikapapahamak pa nga yan ng buhay niya, pati ng kanyang pamilya. Pero ginagawa niya yan para sa kinabukasan ng mga kabataan, di ba? Lalong-lalo na yung anak niya. At wag niyong sundan. May ano diyan may napakaliit ng pagitan ng pagbabago ng liderato ng Senado di ba? Slim. 9 to ano isa? 14. 15. 15, 9 to 15. At nakita ko mukhang ewan ko sa sariling pagtingin ko kahapon. Nako! Nararamdaman ng ibang senador na parang Ano kung dita na yan dyan? ayaw nila nung nangyayari. Ito ba yung sa tingin ninyo, Senador Chis, ay magiging daan na naman ng pagpapalit ng liderato sa Senado? Decision po yan ng kada senador, pero hindi may kakaila na maraming senador na hindi po masaya kaugnay sa pagdidiin sa Senado. Nako, Tito Soto, nanganganib ka pala dyan sa Senado. Nako. Marami rin sinasabi nyo dati, maraming hindi masaya sa pamumuno ni Senator Chis Escudero bilang Senate President. Pero, mas malala pala ang nangyari sa dyan, Tito Soto. Marami palang hindi masaya. Oo, dyan sa ginagawa mong pagdidiin, mismo dyan sa institusyon na kung saan ikaw ang pinuno. Yari ka dyan. Kayo i-comment nyo kung hanggang kailan na lang magtatagal ito si Senator Tito Soto bilang isang Senate President. Oo, abangan nyo. Comment nyo, ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, o anong petsa. O yan, i-comment na ninyo dyan i-comment nyo na. O sa mga hindi pa nakapag-like, share, at saka subscribe, makikisuyo. Thank you. Na sa pagyurak at pagwasak, hindi lamang ng mga ilang miyembro ng Senado, pero ng Senado mismo. Nako. At nagkataon lang din ba na mga dating liderato ng Senado ang pinupuntirya? Yan Ako bilang dating Senate President, si Senator Jinggoy bilang dating Senate President Pro Tem, si Senator Joel Villanueva bilang dating punong mayorya. Oo nga yung punteriya ng majority, lalong-lalo na to si Senator Lacson at saka si Tito Soto. Sino yung punteriya? Dating Senate President, dating pro tempore, at saka dating majority leader. Escudero, Jinggoy, at Villanueva. Nako! Halatang halata. Pwede na kayong kumanta. Huwag masyadong halata. Bato sa... Puta, sintonado ka, Buster. Tumahimik ka. Nakasutong ka. Tuloy. Nagkataon lang ba yun? O gaya ng sinabi ko kahapon, bahagi din ng isang script para pahinain ng Senado, para sirain ng Senado, para durugin ng Senado at pag magkawatak-watak po kami, para mahirap ng labanan anumang balakin ng sarswelang ito. Last point po sa akin, isa naman pala kayo na Lawrence, sabi nyo nga ay labanan ang graft and corruption. Ano kayang dapat gawin para ang isang layunin ito ay mapagkasunduan po ng 24 na senador, Sanchez? Para po sa akin, lahat ng minema, may masabi lang, lahat ng binanggit, walang pili. Dapat ay matanong. Dapat ay pasagutin. Tama. Hindi yung porkit senador ang binanggit, sila na lamang. At yung mga mabababang opisyal o mga mabatas na binanggit ay hindi napapansinin, na hindi na mahalaga. Yan ang totoong paghahanap at pagkasaliksik ng katotohanan. Hindi ang mapamiling hustisya o selective justice. Biruin mo, lahat ng nabanggit, ang daming binanggit ng kongresista. Ni Diskaya. Ang dami pa nasa laptop ni Bryce Hernandez. Putang na, bakit hindi yun iniimbestigahan? Bakit hindi yun tinatanong? Bakit ang mga kasama nila sa Senado pinagdidiskitahan?
Nako, Senator Tito Soto, halatang halata ka. Yan ba tinuro sa iyo ni Miss Tapia? Ha? Yan ba tinuro sa iyo ni Miss Tapia dyan sa Wambol University? Tuloy. Na nakikita po natin sa ngayon. Pero buong aking paniniwala na sino mang nag-aakusa na nag-iimbento o hindi totoo ang sinasabi, napakadali pong mapakita yan. Anumang oras at anumang panahon, san mang forum, san mang venue na siyang balak po namin gawin at patunayan sa takdang panahon. Kilala niyo no po ba kung sino mga kasabwat na senador? Baka meron daw ba kasabwat dito sa paggawa ng script na ito, Senchis eh. Nako, Ulitin ko, hindi ko alam at ayokong alamin dahil pag hinanap ko yan at sinaliksik ko yan, de bahagi na rin ako sa script na ang layunin ay pagwatak-watakin, pag-away-awayin at paghiwa-hiwalayin kami. Mas script? May kasabwat na senador? Script ni Martin yun ha. Ni Romualdez. May kasabwat na senador doon sa script. O, sino naisip nyo? Comment nyo. Comment nyo kung sino yung kasabwat na senador na kasama doon sa script ni Martin Romualdez. O, di ba? Yung may gawa ng script. Oo, yon. I-comment nyo. gusto kong tingnan at gamitin ang pananaw. Lahat kami dapat magtulungan, lahat kami dapat maghingian ng tulong na pangalagaan ang institusyon at huwag payagang iurakan ito. Senchis, ang huli ko po sasabihin sa inyo ay be careful with your heart. Salamat po ng maraming magandang hapon po. Maraming salamat po at sa muli sa inyo, sa ating mga taga-subaybay. Magandang gabi po at salamat sa pagkakataong maibahagi ang nilalaman po ng aking isip at puso kaugnay sa mga isyu na kinakaharap ng ating bansa sa ngayon. Magandang gabi po sa inyong lahat at maraming salamat. Salamat po, Senator Francis Chis Escudero. Nako, ayan na. Nako, sino kaya yung mga... Kayo naniniwala ba kayo? May kasabwat doon sa script? Sige nga. Huwag niyo kalimutan na i-comment nyo kung sino yung nakikita ninyo o nararamdaman ninyo. O nakasabwat doon sa script o sa sarswela ni Martin Romualdez. O yun lang, magandang araw sa inyong lahat. O huwag niyo kalimutan mag-like at makishare yung ating live. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe our channel. Thank you, love you all, muamua, chup chup, babush.